Guard. Is that correct? Po. You said earlier that the Coast Guard is directed by the National Defense? Sa West Philippine Sea po. Sa West Sa Philippine Sea. national And then all the security. other things you are, Ay, opo. they're Yes. the ones that Yes. consult you. Opo. Because kayo po yung nagpo-promote ng mga officers. Is that correct? That's correct po. Well, it is a recommendation po ng DOTR and eventually the approval is with the President. So it's not you who signs their promotion. It is the President. Pagka po in-approve na po ng Presidente, ano po, kasama po ako sa mga pipirma at kami po ang nagre-recommenda. Opo. Kasi po, kaya ka naman tinatanong, kasi yung mga demeanor po ng mga officers ngayon, it's also critical when there is an incident. Hindi po dapat sila ma-instigate. I think that's the reason. Yun yung gusto mangyari nung China na ma-instigate na lumaban tayo, magkamali tayo para tayo yung sisisihin. So, sana po, good luck din po doon sa trabaho na yon. And then I mentioned earlier the marina, it's just about the safety of Correct. maybe old ships, whether it's cargo or passenger. Sana po, yung tamang ship na tamang pangbiyahe, ayun po sana ang magamit. Hindi po, meron po kasing ship na pang lake ay ginagamit sa sa dagat. So sana po maiwasan din natin yung mga oil spill, etc., based on the regulations that your office will set. Anyway, I'm very confident with your helm at the Department of Transportation. Kayo po ba ilang oras natutulog pa sa gabi? Nakakatulog naman po. Nakakatulog naman po kayo. Importante po rin kasi pag tinitingnan namin yung inyong health bilang secretary. So good luck po sa inyo. Sana madagdagan pa yung katulad ninyo. And Madam Chairperson, I fully support the ad interim appointment of Secretary Vince Dizon. Maraming salamat, Secretary. Maraming salamat. Good luck. Thank you very much, Congressman Marino. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, who would like to ask a few questions and manifest. Yes, ma'am, please. Thank you, Madam Chair. Alam niyo, matagal na akong chairman ng Committee on Public Services at marami na ring mga secretaries ang dumaan. Pero nakikita naman natin na limitado talaga yung ating magagawa kung sa executive ay hindi masyadong kamada yung posisyon. Hindi naman natin sinisisi yung iba na nakaraan, pero ang masasabi ko lang kung merong custom fit for the job. And well, we would say overqualified, but certainly somebody we really need at this point, it's Secretary Vince. As you mentioned earlier, Mr. Secretary, I will already call you that, the President mentioned that there's no program that's too small, walang napakaliit, walang maliit na proyekto na hindi natin dapat tutukan. At sa tinagal-tagal ng prosesong pinagdaanan ng modernization program, okay, itong modernization program na ito, I think nakakaapekto talaga sa pinakamaliliit, pinakamahihirap na sektor ng transportasyon. Wala talagang nakapagsumite ng makatotohanan ng mga numero. Kaya nagpapasalamat tayo kay Secretary Vince na pag-upo pa lang niya, pagkatapos ng ilang linggo ng evaluation, sinabi niya suspended muna ang programa na to pending the proper evaluation. And you've been very kind to submit to us the actual numbers. So sa inyo lang namin nakuha itong ano na ito, galing din ito sa inyo, that we actually have one. And I'd like you to say it for the record na tama ba ito? 171,079 public utility vehicles meron tayo. That is correct. Okay. So, Senator. kasi dati sinasabi no na halos let's say 70% consolidated, pero ang totoo nun, sinasabi nga ninyo na dun sa fully consolidated 76,000 units pa lang
unconsolidated 79,000 or 80,000 units, unconsolidated na kailangan pang mag-submit about 23,557 units. So ang dami pa talagang hindi pa nako-consolidate, tama ba? Tama po, roughly po 60% ang hindi pa at 40% lang po ang actually consolidated na. Maraming salamat for your honesty, Secretary. Tapos ito pa yung isa pang nakakabahala. Out of the 1,591 LGUs, 280 LGUs pa lang ang rationalized routes. Tama po ba? Totoo po yan. Wala pa pong 20% ang mga rota sa buong Pilipinas ang rationalized. Okay. Ang nakakalungkot lamang, sa tinagal-tagal ng panahon na hihiring natin ito, pinag-uusapan, kayo lang ang talagang nagbigay ng makatotohanan ng mga numero. And for that, we would like to thank you because if we don't begin at the level of honesty that we are at least witnessing now, talagang walang mangyayari sana nung mga nakalipas na pagkakataon. So ito pang isang nakakagulat din. Actually, hindi nakakagulat pero finally may nagsabi na yung mga na-release na loans ng mga bangko, 15.3 billion ang released loan ng gobyerno from Land Bank and DBP. 1/3 of that, 5.1 billion defaulted amount. Kaya naman, para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, kaya naman ayaw na rin magpahiram ng ating mga banking institutions dahil hindi na nakakabayad ang ating mga kababayan. Pinaspindi na po nila, Madam Senator. So paano ngayon itong modernization program moving forward? Magkano, unang-una tatanungin ko yung current amount of, magkano ba yung bagong modernized jeep? Magkano kung bibili o kaya magpapa-retrofit ng bago ang ating mga drivers? Magkano po ba? Roughly po sa bago, umabot po ng between 2.5 to 2.8 million per unit. 2.8 million. Ngayon, kung sa 2.8 million, magkano yung monthly amortization na babayaran nila? Roughly po, meron pong subsidiya yan na 10%. Okay. So mga roughly po, mga 15% ang subsidiya ng gobyerno. So kung nasa nasa 2.8 million. So sa monthly, Opo, 2.3 mga lalabas po mga 2.3 million ang kailangan niyang bayaran kung ano po 'yan, kung 'yan po ay sabihin na nating 5 years to pay. dapat yung mga Lalabas po mga 40,000 ang amortization. a month. Tama na? Opo, mga ganun po. Roughly, kung 5 years to pay po yan. So, kung, At roughly about 7% so sabihin na natin kung 40,000 a month, yung mga undersecretaries, dapat tinutulungan nyo yung secretary ninyo. May computation na kayo dapat dito. Okay. So kung 40,000 a month, ilang araw sa isang linggo nagpapasada? Mga 6 na araw or 5 araw? Sabihin na natin, 6 days a week times 4, so 24, di ba? Divided by 24 days. So about 1,600 ang babayaran nila for amortization pa lang. 'Di ba? Magkano ba yung kinikita nila a day? Gasolina pa, repair pa ng jeep. Kung hindi pa sila yung may-ari talaga, ito na 'yon kung sa kanila na. So sa tingin niyo po ba, Secretary, dahil nga ito, hindi nyo kasalanan ito, no? Ito'y conceptualized in the past but not really studied as comprehensively as it should have been studied. How much, would this still be viable at this time? To be quite honest, Madam Senator, if given the present state of the modernization and kung itutuloy-tuloy lang po, tingin ko po yung fact na hindi na nakakabayad ng utang ang karamihan sa mga bumili
ng bagong mga sasakyan